Hello, everybody, and welcome to a new episode of Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. And I'm Engelbert Rafferty of Film Police Reviews. Today, we have two special guests, both friends of the podcast. Wow. And we're here actually for this Valentine's era. Ano era? Valentine's Parang yung period. era. Era talaga. Parang 50 years na yung era. Valentine's month episode. Ganon. We're here to celebrate the first year anniversary of one of 2020's most interesting films, On Vodka, Beers, and Regrets. So joining us are the director of On Vodka, Beers, and Regrets, Irene Villamor. Yay! Hello, listeners. Listeners! Yung 5 listeners. Our 5 listeners. 5 listeners. Across all platforms. And joining us, very talented, very creative, lead actress of On Vodka, Beers, and Regrets, Bella Padilla. Hello! Thank you! Hi guys! Hello sa inyong 5. Ayun. Tas dalawa sa kanila, Noel ang pangalan, no? Di ba? Noel 1 and Noel 2. Hi Noels! Ayun. Kanayin, Wow! Noel. May pa-shoutout kayo, ha? Huwag kinig kayo palagi sa amin, ha? The first Noel. The first Ang Noel. ganda. Noel. The first Noel. So yun, actually, yung pag-usapan natin ngayon ay mga kung ano-ano lang na bagay tungkol sa pag-ibig. Yan. Our episode is about, well, kung gusto niyo pag-usapan ng alak, okay lang, vodka, beers din, and most importantly, regrets, no? So, di ba? Teka lang. Kailangan. Ako. Ang dami talaga nangyari sa Alamat lang ang akin in 3 ininom ko months. nila. Ayan na pala si Also, Princess. Hi, Princess. Ayan, very very professional ang kanyang setup. From lazada.com. Ba't kayo Lazada.com? Nasa Lazada yan. Lazada yan. Ayan. So anyway, ayan, hindi natin siya Professional marinig. pero walang marinig sa'yo princess Oo. Princess, isoli mo yung mic. Hindi gumagana. Hindi talaga. Ayan, narinig niyo na ako. Ayan. Ayan. Yun. Hi! Oh gosh. Hi po. Hi, bestie. Hi, bestie. Bestie Bella. Bestie. Joke. Hi po. Hi! Ayun. So, yan. Princess Kinok from Third World Cinema Club. Ay, tama. Third World Cinema Yeah. Club and Film Police Reviews din. Yes. Ayan. Just joining us. Oo. So, direct, balik kinuha ka lang talaga namin dito for a radio show. For a radio show. Oo. About Akala ko, Hugot. ang Talunin natin. Balik Joke. Dear Ate Irene. ganun. Oo, Parang yeah. tubig. Dear Ate Irene. Ayun. Actually, podcast talaga to ni Direk. Oo. This is her debut episode. Episode 1 na tayo. Joke. Dami nyo ng episodes, no? Yes. Ay, Oo. This is technically episode 103 na ito. Wow. yes. Oh my God! Oo. Congrats. Dati si Miss Bella, ano lang siya, audio lang siya. Yes. Audio lang. Sa mall Hindi show, kasama Mall show. Sa mall Oh, show. yun, yes. no, tama. Sa backstage tayo nag-record. Oo nga. Mm. Ayun, so congratulations. One year na ang On Vodka. Ayan. Thank you. Thank you. Um, Naman ba siya sa mga best movies of 2020 ninyo? Yes. Actually, may bago kaming group. What? Sabi nila, hindi po. binulgar. Exposed. Hindi pa Bilang nakasama. pala yung nagsabi. palabas na lumabas last year. Oo, parang huling may fair. sino. Oh, it's Oo one of nga. I think Vodkas yung huli kong pinanood na Filipino film in cinemas. Si, Film. si Rafi din. Nandun siya sa UP, screening. Yes. Yes. Kasi nag-day 1 kami, lumabas na sa balita na parang may corona na sa Pilipinas. Patay Yung day 1 na na. siya. Oo, all throughout the screen, the
showing time nung 2 weeks na yon, dinidiscuss na yung lockdown or so apprehensive na yung mga taong magsine. Yeah. Oo. But at least Correct. na pa naman siya. Kahit pa paano. And it's Correct. now on Netflix, so Yes, it's you now. can watch it anytime you want. Yes. Please watch on Netflix. Actually, ni-rewatch ko siya. Kasi binayaran ako ni Direk. Medyo 50. Asa na yung amin na. Pa-Gcash Hindi, na lang. pinanood ko siya last week. Ayun. Naalala ko lang yung mga walwalan days. Na, oh my gosh, nakakahiya talaga. Yun. Nakaka-relate ako dun sa embarrassing moments. Ay, may tanong pala kay Bella. Bella, ikaw ba in real life, na-experience mo na bang magwalwal? Like, Oo. Mga, nung panahon na sinushoot namin yung mga every other day. Oo. Grabe no. Pwede Alam ba mo sabihin parang sa air na, uminom kami sa set ng On Vodka Beers and Rickets. So, ay talaga. Grabe. may mga eksena dun na nung premiere night ko na lang din nakita kasi hindi ko na alam na shoot namin yun. Wow! Parang din pala to, yung sa, ano ba yung direct? Yung sa isa mong film. Na uminom din, Camp di ba? Ayan, sa Camp Sawi. Kamsawi, Sa oo, lasing din kami doon. Grabe. Kami maglasing kasama kami ni Bella. Grabe. Bonding Pero maganda namin. naman. Maganda naman yung outcome. Thank you so much. Kahit lasing kami. Yes. Oo. Ano yun? May question pala ako. This is the Yes. the second discussion. May naisip ako. Sige. Meron kasi akong friend. May friend siya. Ganito yung nangyari sa kanya. Nagwalwal kasi siya last week. Last week. Nagwalwal kayo last week. Okay. Sinashare niya sa akin kung ano yung nangyari. So, it started kasi na itong friend ko ay meron siyang pansexual na I won't say kalandian but more like office crush. So, na-fall in love siya dun sa guy kasi tawag dito, sobrang alam mo yun, sobrang amazed siya, sobrang believe siya doon sa tao na yun. Kasi madalas kasi sa BPO, sa call center industry, yung mga tao na may meet mo doon ay normal people. Pero yung pansexual guy na yun, siya yung tipo ng tao na talagang nag-deviate sa norm. As in, mahilig sa libro, mahilig sa pelikula, mahilig sa music. Art house sort of person siya. So, yung dalawang yung pansexual guy tsaka yung friend ko, nagkasama sila, umaga hanggang gabi magkasama sila ganyan to talk about even the most trivial of things. Tapos, si friend ko, meron siyang girl na best friend sa office. So, happens eventually, yung tatlo, mahilig na sila maging together. Kaso hindi alam ni girl best friend na crush ni friend ko yung pansexual guy. Well, eto yung nangyari. New Year passed, tapos eventually ni-reveal ni girl best friend dun kay friend ko na patay kay pansexual guy na nagde-date pala yung dalawa. So si friend ko sobrang nasaktan kasi parang dinevote niya yung attention niya talaga dun sa pansexual guy eh. Nung time na yun, kaka-move on niya lang From another relationship. Heartbreak na nangyari a couple of months ago. Mm. Oo, from a long-distance relationship daw. So, hindi niya naman tinuring na yung pansexual guy. Sinashare niya sa akin, hindi niya tinuring yung pansexual guy as a rebound. Kasi talagang, even before, nung sila pa nung guy, talagang na-fall na siya dun sa si friend ko dun kay pansexual guy. So, ang question ko is, ano yung kailangan steps na gawin ni friend para mag-move on? Kasi parang until now, hindi pa rin siya nakaka-get over dun sa quickly eh. Kasi nag-start lang yung mag-fall guy nung September lang. Tapos nung itong January niya lang nalaman na ganito pala yung nangyari. Tapos parang na-feel niya in a way na parang binabackstab siya. Kasi ina-expect niya na at least man lang i-inform siya nung dalawa. Kaso they've been dating na pala for half a year without him knowing. Tapos alam din ng mga ibang friends, tapos siya lang yung hindi nakakaalam.
Okay. Parang ako naman, hindi naman siya binabackstab. Kasi parang too heavy a term yung binabackstab. Everybody is free to love who they want to love. Hindi naman siguro nila parang ginawa yun para lang saktan siya. Nagkataon lang nagka-developan yung dalawa. So, parang yung friend mo ay babae. Gawin na lang natin gender neutral. Okay, so your gender neutral friend can look at it two ways. Either yon victim siya na pinagsakluban siya ng langit at lupa at talagang nag-conspire yung universe para saktan siya, or she or he or them or they or whatever pronoun can be happy na two people who are special to that person, to your friend, found love, diba? It's how you perceive things. Parang lalo na mabilis lang naman, parang September pa lang naman nangyari and kaka-February pa lang. Parang I think makaka-move on pa siya ng mas mabilis. Sa akin naman sige, kayo muna, Direk Irene. Hindi, yun lang sasabihin ko. Tama. Tama. Sa akin naman, Rafi, for your friend, give it some time. Kasi isa sa pinakamagandang advice sa akin regarding love and relationships is parang time heals all wounds. Kumbaga, very cliche sounding, but it's true. Give it some time to breathe. And you will, there will still be feelings for whoever that person, whoever he or she is, or they are. It doesn't have, parang hindi naman, parang holding it in negatively is not gonna help anything. Parang just let it out, focus on your own life. Yan. Be happy for yourself. And it's not when love comes, it comes. Wow, ganun, may ganun talagang pahugot eh. When love comes, it comes. Okay, yun. Yeah, I learned that. Dun sa Sige, Ses, ikaw. hard. Sorry, go lang. Pero sa akin, siguro dun sa friend na pinag-aakusahan na ng babackstab, tao lang din siya eh. Para minsan, when we get caught up in a situation na hindi natin kayang i-handle, minsan parang titignan mo, sino ba dito kung ikaw yung isa na na-victimize, quote-unquote, isipin mo, kontrabida yun kasi sinaktan niya ako eh. Pero dun sa person na nanakit, siguro siya, wala lang siguro siya sa maturity, sa state of mind na parang alam niya na, nasaktan ko pala. So, or baka hindi pa rin sila ganun kaseryoso, kaya ayaw niya munang sabihin. Di ba minsan, parang ayaw mong pangunahan. So, baka natakot lang din yung friend na magsabi na too early on. Kasi baka sa kanya, friendship lang. Tapos ang tingin na pala is, ayaw din na siguro makot up sa ganung situation na tuloy-tuloy na nangyari na palang something. Sulat niya na lang yan. Daan niya sa Kuha nga sulat. ako libro dito. Sulat na lang yan. Take your pain and turn it into art, sabi. Yes. Wala akong hugot masyado kasi ang hirap pag in love ka, hindi ka makaisip na. So, in love ka ngayon, Princess? Opo. Congrats. Parang kailan Iba lang direct. Kaya nga direct eh. Ngayon, masaya ka na. Oo. Dati sinasabi ko pa kay direct, yung si Dan Ayan, ako si Aya eh. Gagano'n pa kayo. Oo Anyway. Happy for Ang you. malaki sana all yung relationship ni Doc tsaka ni Ate Ses. Oo, ngayon. Gusto kong matanong sa kanila naman, sa mga podcast, host natin. Actually, Sa host natin. paano nyo na-maintain yung yung strong foundation of relationship? Gusto ko lang masay, ang lakas maka-radio, talaga nito. Nari ko yung caller, tas This is my first romance. si Jan na lang, kasi si Jan ikakasal na yun eh. Yes! Yes! Wow, congrats! Thank you po. Congrats! Inisplo ko yun. Alam mo, originally, October dapat kami kakasal last year. Pero yun nga, nagka-pandemic. So, lahat ng preparations na hindi namin alam kung ano mangyayari. Pero anyway, Congrats! thank you. 27 years na kami, no? Yung What? relationship namin, 7 years. Hindi kayo nagsawaan? Hindi kami nagsawaan.
ano, Ilang taon ka na nga? ilang taon na ako? Ayoko sabihin. Grabe. Basta lagi niyo sinasabi plus 10 ng edad ko. So sinasali pa yung edad ko. Plus 10 ang edad ni Princess. Ganon. Plus 10 ni Princess. Ganon. Ano, paano ba? Sa relationship namin hindi ko naman sinasabing perfecto kami. Hindi naman kami perfecto ang tao. I have a lot of faults. Tsaka yung ako personally in my personal history, ganon. I'm very socially awkward. I have problems talking or relating with other people. Hindi ako active sa kumbaga dating scene, ganun. This is actually my first serious relationship. Na nagulat ako na talagang wow, tumagal talaga siya ng ganitong kano. And I think one of the most important things about it is just be open. Communication is very, very important. And also this is yung malalaman mong if you're working to make your relationship better. If you're very very concentrated, if you're very focused on trying to make this work na hindi naman in a reasonable aspect, yung kung hindi na talaga pwedeng maayos, hindi na talaga maayos 'yon. Pero kung maayos pa naman within a reasonable framework, and if you're open to each other, if you're transparent, kung may pagkakamali ka, always apologize. Yan yung sinasabi nila na tipong kahit na ikaw yung mali, mag-sorry ka pa rin. Parang kasi it's like that. And it really, these 7 years have taught me a lot about understanding someone else. Kasi ako, nag-iisa lang akong anak. Sanay akong yung parang ako lang, I live kumbaga very selfishly minsan. Yung hindi ko iniisip yung ibang tao. Pero living with someone else, parang it starts to train you to to think of another person and always be empathic towards her feelings, his or her feelings. Na tipong kung nararamdaman mo na na something's wrong, you offer your help. Sometimes all you have to do is be there for them. Ganun lang. Sobrang sapi ba? Sorry Pero yun lang. It's Ikakasal ka na nga. Ikakasal lang. Ready ka na, John. Thank you po. Pero yun, love, parang it starts with attraction, probably. Pero it's maintained through through understanding, through communication, through persevering with each other. Kasi attractiveness can only go so far. Parang, kumbaga libog mo, it can only go so far. So, eventually, you have to ask yourself, parang, is this a person that I want to spend my life with? Are we a good fit in terms of what we believe in? Finances, children, if you want or not. Mga ganun. It's not just one factor na, basta mahal ko siya, ganun na. It's not just that So yun lang po yung advice ko sa inyo, galing sa isang matandang medyo mahali-parot kasi sa akin. Haliparot, ganun. Hindi kasi hindi ko siya first boyfriend. Pero kami, 20 years na kami magkakilala. So, may foundation. Kasi nga, isa siya sa mga dearest friends ko. Tapos, lahat, kung may mga nalandi sa akin, kinukwento ko sa kanya na, okay ba to? Ganyan. Tapos, technically, ako yung first girlfriend niya. Kasi huling girlfriend niya, high school pa kami. Tapos, yung nirereto ko sa kanya, bisexual. So, yung nirereto ko rin sa kanya, alam ko na may girlfriend, gano'n. Tapos parang subtle ko lang sabi, wag na lang yan, ako na lang kung gusto mo. Joke ko lang na gano'n. Magandang idea sa pelikula, direct ko. Gamitin mo yan. Kunwari reto-reto ka, pero yung sarili mo yung reto. Stealth reto Pwede. Kaya wala siya dito Kasi wala ka dito. Ayun, actually, nung napanood ko yung On Vodka, medyo natakot ako habang pinapanood. Kasi sabi ko, yan yung dati kong life. Lagi ko nakwento sa kanya, hindi, kasi yan yung dati kong life. As in, yung kapatid ko ngayon, pagka may alak, masama tingin niya sa akin kasi parang kang iinom. Parang gano'n. Kasi may time talaga uuwi akong sabog or wasted, ganyan. Tapos, basta, ang dami ko na, alam mo yun, yung parang ang awkward pagka iinom sa party. Tapos hindi nila alam kung ano yung drinks. Ako alam ko yung drinks. Lakas yan, wag natin inumin. Mga ganun.
Ganun na lang ako ngayon. Pero dati talaga parang patikim, mga ganun. So, ayun. So anyways, ang sa akin, ang tanong ko na lang sa inyo, since wala akong pugot, and when you write your characters, both of you, and or when you have a character to play with, what do you do kung yung romantic siya, rom-com, pero maraming experience or trauma yung character? Like, paano yun? How do you get out of that conflict? Kasi kunwari ako, in love ako, kaya minsan, pag natutulog ako, naaalala ko yung mga masasama kong ginawa. Mga ganun. Mga, hindi yung masasamang ginawa as in addict, pero parang, or nakapatay ng tao, pero yung masasamang experiences sa relationship, which for me, somehow, na-shape ko yung the way that I decide in my current relationship. Pero alam mo yun, parang minsan inisip ko, sana hindi ko na lang na-pursue yung ganong klaseng relationship or experience. Okay. Okay. So, paano sa inyo? Kung kayo naman yung naka-ganong experience. Pinag-isipan no? Pinag-isipan. Hindi, yung like traumatic characters na may mga parang matinding trauma or mga problema, parang since make-believe siya, kaya mo ibigay sa kanya lahat. 'Di ba? Parang pwede mo siyang saktan talaga. Pero nanggagaling siya doon sa kung ano yung minor mong na-experience, feeling ko. Laging worse yung characters ko kesa dun sa ano. So parang kung meron akong emotion, for example, na hurt ka or you're jealous or you're ganito, ganyan. Ibibigay mo siya sa characters ng 10 times the hurt. kasi gusto mo siyang ganon mag-suffer. Kasi hindi naman ikaw yun eh. So, ibibigay mo sa kanya yun and then somehow, para siyang nagiging therapeutic to you. Kasi mas worse yung character mo. So mas gustong-gusto kong saktan yung characters ko and then like just be there. Parang ayokong i-involve yung sarili ko. Parang ganon. Nag-iingat ako sa pagsusulat kasi parang before, parang you can wear your heart on your sleeves, yung parang you can declare everything, mga walwal days ko, parang magde-declare ako sa mundo, love ko siya, mahal ko siya, ganyan. Pero ngayon, parang hindi na ganon. Yung parang pag sinusulat ko dati, ako to, gayon. Pero ngayon, parang mas mature. Parang meron kang, syempre, dati wala akong structure, ganyan. So ngayon, meron ng konting structure yung pelikula, may iba ka ng isip, yung character. So it takes time para, yun lang, yun yung style. So, Bel, parang I think, una, kasi yung question mo is paano ka magsusulat ng, kunwari, rom-com, tapos flawed yung character. Parang I think, in the beginning, kung nagsusulat ka pa lang, huwag mo i-define muna yung movie mo na rom-com. Parang write it out first from the perspective of your characters and then see kung ano magiging genre niya after. So parang, kung maging rom-com siya after, it's a good coincidence na yun yung kinalabasan niya, kung yun yung goal mo talaga to begin with. But parang don't consciously think na rom-com to, so siguro wag ko siyang paiyakin dito. Parang siguro wala dapat ganun. Also, I noticed parang sa past films na nagawa namin, people tend to love characters more that are flawed kasi we're all flawed. So nakaka-relate. So pag masyado silang perfect, masyadong mabait, masyadong maganda, masyadong ganyan, hindi ka na makarelate eh. So ako, I love watching women characters. Like, pag nanonood ako ng hindi ko ginawa, parang mas na-attach ako sa characters na nasasaktan or magaspang na dahil ito yung pinagdaanan niya. Yung parang mas nagiging lovable for me. Also, parang kunwari like what Derek Irene did sa Vodka, sinabi niya sa akin kung ano yung character ko, ano yung story. Tapos she actually talked to people who went through what Jane went through. Tapos nung nakausap niya sila, sinabi niya sa akin na ganito sa totoong buhay, ganito yung feeling, ito yung iniisip nila, ganito pala yung nararamdaman nila. So, binigay niya sa akin lahat ng information na yun. Tapos parang, it's up to you kung paano mo siya ipaprocess ngayon by yourself for each scene. So, totoo kasi yun eh. Like, yun nga, katulad ng sabi mo kanina, Princess, parang may pagdadaanan ka talaga in life. And lahat yun, nababaon natin. And yun nga, tama ka, yun yung nagiging gauge mo tuloy kung paano ka nabubuhay or kung paano ka ngayon magdesisyon, umarte, magsalita. So, pampalaman siya dun sa kwento palagi. Kasi kung flat lang yung character mo, parang boring kung papanoorin. Pero perfect fit din. Kasi si Guy, at least siya, may foundation kami. Kasi ni-imagine ko talaga,
siguro kung completely new person to, baka tinaboy ako. Oo, baka mas nag-work yung kilala ka niya talaga Oo, for who kasi you at least, are. pagka kinukwento ko, alam mo ba, ito yung ginawa ko dati. So, ano masasabi mo? Tapos siya, galing mo naman, nagawa mo yun, pero buti boy ka pa, gano'n. Yung sagot niya, hindi yung parang, ew, gano'n. You did that? Walang gano'n, walang judgment. I guess, Buti buhay ka pa. Rafi, oo. I guess, Rafi, yung sagot ko sa tanong mo is, find someone na, you're very, very, very compatible with. Hindi totoo yung opposite. For me, hindi totoo yung opposite sa siya. Kasi, minsan, although maganda yung meron kayong konting mysteries, pero minsan kasi pag sobrang opposite, you will find out in the end na there's nothing. There's really I guess, common ground. Ganun. kahit na siguro not necessarily 100% opposites, pero basta may overlap kayo. Or at least, may common ground at least. yeah, or at least you understand your differences. Na tipong, hindi mo na masasabihin na, bakit hindi niya gusto ito? Or bakit hindi siya ganito? Parang wag niyo na lang tanungin yun. Kasi syempre, ibang tao siya sa'yo, ganyan-ganyan. So, completely talaga? different person din mo siya, may sarili siyang world. Yeah, understand. Ikagay, mag-ikagay ka. Ikigay? Ako nyari, ikigay pala. This is my person, tapos ito yung world niya, world mo, gano'n. Venn diagram. Iba ng world. Mag-ikigay ka. Ang saya ng worksheets ng Ikigai. Right? Mag-ikigay ka, Bells? Parang Oo, hindi pa ako hindi nakatry naman. ng serious pero pwede na. Ko yung, how will this change your world? Parang kung gusto ko lang naman magkatrabaho, paano ako mag-change ng world? Pero, it's still a fun exercise na may ganun. Maganda. Shooting for the moon Parang ganun. Ganda, direct try mo. Masaya siya. Ito, may tanong ako sa inyo, guys. Meron bang time sa buhay nyo na parang hindi mo alam kung gusto ka nung isang tao, tapos never mo nang nalaman? Parang kung bibigyan ka ng chance na malaman kung gusto ba niya talaga ikaw or hindi, aalamin mo ba yon, or would you rather let the past stay in the past? Ako hindi na. Kung hindi niya nasabi dati, parang hindi worth your time. Parang yun pa lang yung first step pa lang yung aminan na may gusto kayo sa isa't isa. Kung yun pa lang hindi niya magawa to stand up for it, ang dami niya magiging problema in the future. Kasi pag nagkaroon na kayo ng problema, ikaw lahat sasalo. Parang magiging ikaw yung laging may declaration. Parang ganun. Correct. Ikaw lahat yung nagdi-decision. Grabe, ang tanda na natin, mag-isip na kayo. Yes. Correct. Kasi ako lagi kong alam, charot. Lagi kong tinatanong. Basta kailangan laging naka-declare kung gusto ko siya. Tapos kung hindi niya ako gusto, basta lagi kong alam kung ano yun. Diba? I learned that the hard way. Na inalam ko na, may gusto pala siya sa akin. So, ako naman si Pursue. Tapos para siyang episode na How I Met Your Mother na ako si Ted na pinursu ko kasi may gusto daw siya sa akin. Tapos nalaman ko, shit. Okay, parang alam mo yun, lumipas na pala yung feeling niya. So ako na lang si tanga, nahanap ng habol ng habol. Ang ending, nagmukha naman ako yung tanga. Parang dapat okay na sana ako parang, tanga mo, hindi mo kasi namin mga ganun. Hanggang sa ending, ikaw na ngayon yung may problema. ako tuloy, parang, tanga ko, ba't ko kasi ginawa? Mga ganun. So, ako ngayon sa state ko, I don't care if you like me before. You should have told me. Yes. Oo nga naman, you should have told you. You should have told me. Ayan. Ikaw dyan? Ako, hindi na siguro. Let the past be the past. Kung sino mahal mo ngayon, yun na yun. Ayun ang importante, di ba? True. Siguro may kutsilyo si Joy dyan na. Nakatingin siya sa akin. Yes, Joy yun. Nandito lang si Joy. Ano yun? Ako ganun siya. Sinasabi ka ba? I guess, siguro nagluluto si Joy. Pag ano. narinig niya ako no? Ayun. Secret. Wala si dito, Mario Boat. Wow, nag-mention na kanina. Wala po Mario pumasok si Kuya Boy Parang ang sagot? Hindi. Wala yung mga best dito. akala ko may mapapatibong But hindi, siguro I have a tendency to love the thrill of the chase so much na
may tendencies ako na gusto kong always malaman kung merong feeling sa akin yung tao o hindi. May mga tendencies din ako na to imagine kung nagkaroon ako ng what do you call this, ng strength or ng courage in the past to pursue the people that I've fallen in love with, and at least malaman man lang if they at least a sliver of feeling sa akin. Kung at least malaman ko man lang yon, then I would pursue that person again. So, oo, babalik ako sa past, but not, para lang hindi mag-stay sa utak ko na, ay, meron ba siyang feeling sa akin, wala ba siyang feeling sa akin. Parang for the sake of knowing na lang. Not necessarily to pursue another person, especially if marami ng circumstances in the present na what do you call this, na hindi na yung same yung feelings or same nung ground level kung ano yung naramdaman mo dun sa person in the past. Wala lang, para lang for the sake of knowing, for the sake of being informed. May feelings ka pala sa akin. Ano? Kumbaga, Rafi, parang closure, no? Closure. Just to end the entire journey or chapter that you've had with a person, regardless if it's unrequited love or if it was a sort of mutual understanding that never really simmered and turned into, a relationship. Malaman mo lang ganun. Yeah. Agree. So, ito pa guys, may pahabol pa akong tanong. Actually ito, matagal ko nang tinitis ko to sa my fiancé mula nung kasi may time na hindi pa kami. Tapos meron kaming outing together. Parang outing kami mga kapwa nagtatrabaho. Tapos napansin ko, looking back at yung pictures ng time na yun, parati siya nakatabi sa akin. Tapos sinabi niya, mukhang tumayo na siya dito. Yan siya, hindi daw totoo. Not true. Hi, Ate Joy. Sabi niya, hindi niya sinasadya yun. Sabi ko, feel ko, may something subconscious na There's... Oo naman. Hindi, totoo yun. Our bodies react so well to how we think and how we feel. Minsan di mo namamalayan. Nag-rotate na kayo around each other. Yun na nga, di ba? Tama, no? Wala, no? Unconscious ka na lang doon, pero may tumutulak. Yeah. It's like gravity, no? Yeah. Magnets, lagi kayo napupull together. Yeah. Yun lang. Totoo yun. Gusto na niya ako sakalin dito. Kung biglang mawala yung video. Alam na. Alam niyo, yung si John at si Joy, parang Grey's Anatomy nag-start yan eh. Hindi. Talaga? Yes. Kasi pala silang doctor. Yes. Okay. Wow. We love Grey's Anatomy. Yeah. Yes. Ang nangyari dyan, we're both, di ba may after graduation sa med school, there's a parang mandatory internship period for all doctors before they can do the board exam for the license. Pareho kami nagtrabaho sa parehong hospital. Tapos hindi namin na-encounter ang isa't isa for that whole year. Parang hindi kami nag-meet. Kasi alphabetically arranged kami. Tapos ako T. Diba? Nandun siya sa kabilang dulo ng alphabet. So hindi kami talaga nakikita. So after na lang nun kami, nag-doctor pala tayo together. So parang there might have been a part before na nagkita kami, nag-interact kami, pero hindi namin alam na yun na pala yun. Yun lang. Galing. So, meron pa ba kayong... Totoo. Ay, sige, Princess, go. Sorry. Totoo yun yung nagpo-pull. Kasi nung high school kami, lagi ako nanghiram ng libro dun sa boyfriend ko ngayon. Kasi wala akong book. Kasi twins kami, hati kami ng book. So pagka kunwari kailangan ko ng pang-assignment, hiniram ko lagi yung libro na kasi blanco. Hello ko, wala ka naman. Ako nasasagot na assignment, ginagano. Yung pala ako ang pupuno ng pages ng buhay mo. Ganun pala yun. Wow. Wala, uwian na to. May ganun lang quote. Kaya ang hirap maghugot kasi in love ko eh. Hindi na hugot eh. Ano na? Corny na. Take up line na lang eh. O kumorny na. Pero ikaw direct,
di ba may kinukwento ko sa amin dati na may crush ka? Alam niya ang crush mo siya. May crush mo siya. No. Ganun. Ikaw. Sino yung kinikwento ko? Iba-iba yan. Sa film Lagi school. alam ng crush. Oh, sa film school. Oo naman. Alam niya forever. Oo. Ang cute. Matapang ako, lalo na nung bata. Marapang akong mag-declare. Oh. Gusto ko agad nalalaman ko. Ganyan. Tapos pag hindi ako gusto, okay lang ako. Iyak lang akong ganyan. Oo. Pero ngayon, hindi na ganun. Ayun. Have you ever been parang in a relationship na talagang sinubukan mong ibuhos lahat ng katauhan mo doon sa relationship na yun? Gosh. Pero Ayun parang na lang. sobrang lopsided niya. Parang ikaw lang yung nag-ano. May nagganon ba na ba kayo? Never. Talaga. Ako never. Ako, marami-raming beses. Belat yan, maraming Same, belat. same. Marupok. What was the worst thing na ano? What is the most Hindi mo what's the most extreme thing you did for the person you liked? Hindi naman todong-todo to pag narinig ng listeners ako sabihin, grabe, yun lang naman pala yung pinagdaanan niya. Hindi na. Wala na naman diba? judgmental sa listeners namin. Noel Sa lang. ibang listeners. Parang, ano ba, may isang time na parang, grabe nakakaya sasabihin ko na to. Parang, wow. Nung hindi na okay, tas gusto ko ayusin, gusto ko makipag-usap, kaya lang nahihiya ako. So, uminom muna ako. Tapos, naghintay ako sa labas ng bahay niya ng 5 hours. Wow. Oh, man. Oh. Pero okay lang, hindi ko na maalam kasi lasing ako. The next day ko na na-realize na grabe, 9 p.m. ka umupo doon. Tapos, Oh my God. Ate, kinamo yun ng hindi sober. Ako na-try ko. Pumunta ako sa bahay nila. At mommy and sister nila nakita ko. So, nintay ko ng nandun ako for, God. nag-overnight ako. Oh my Hi, God. tita! Hi, sis! Ganon, kain tayo, ganon. Tapos, kailan na uwi kuya niyo? Hindi siya uwi ngayon. Amoy tayo, ganon. So, in-invite mo na yung sarili mo na doon ka matutulog. Tapos, sabi, tulog ka na dito. O, sige. Tapos, yun. Tapos, nag-video call naman siya. Na, ay, hindi ako uwi. Talaga. Bakit? Diba? Painom nga. Ganon. Hindi ako lasing. Shocks. Parang ang shitty, no? Parang, mas okay yung nakainom ka kasi at least alam mo na, under the influence ka. Oh. Pero Alam mo, yung ginawa mo ng, tanga ka lang talaga. Kasi pwede mo sisihin yung beer na parang, ay, kaya ako mupo doon kasi nakainom ako eh. Pero ikaw, princess. Yung The ako worst. niya no? Yung nanay, yung sister. May dala pa akong pasalubong galing sa chef. Toot! Ganon. Pasalubong po. Ay, hindi siya uwi ngayon. Ay, sige, dito na lang ako. Ganon. nako, Siguro yung mga ganyan nagawa ko ng sobrang bagets pa kasi ako. So hindi na siya impulse lang siya dati. Yung ganun. So hindi naman siya totoong feelings, di ba? Parang, example, high school yung sumakay ka sa jeep na hindi mo ruta kasi gusto mo lang siyang kasama. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yun, ganun ka high schoolan. Or for example, meron akong yun nga yung parang may crush ako sa art dep, tapos maglalasing ako, tas mga ganon. Pero hindi, since crush sila lahat, hindi naman sila relationship. So, feeling ko ka-high schoolan yung mga Oo. Ang cute na sumakay sa jeep, tapos ang layo nung... layo, hindi talaga kasi magkaiba kami ng way. So, syempre yung jeep ko, kunyari, pakaliwa, yung kanya pa kanan, tapos malayo yung bahay niya, tapos di ko alam kung saan ako pupunta. Basta kasabay ko lang siya. So, babalik ka. Pag nakarating ka na doon, sasakay ko ulit ng jeep pa uwi. Ang cute. Kasi wala ka naman reason ba't ka sumakay doon. Tapos pagbaba mo, parang itsura mo. Oo. So, kaya medyo kabado ka. Paano kaya ka babalik mo? alam niyo guys, Cute. meron akong extreme version din ng story na yan na naghihintay ka. Nung nung nagtatrabaho na ako, meron akong nagustuhang co-worker. Kasi 'di ba hospital yan, mayroong mga people from other hospitals na nagro-rotate sa amin. Kasi we're a big hospital, ganun, tapos pumapasok sila.
Meron isa dyan, nagustuhan ko siya. Tapos yung kanyang home hospital is, basta nasa QC. Sabihin na lang natin, nasa QC siya. Never, at the time, sobrang, hindi talaga ako ma-QC. Hindi pa ako napupunta ever sa QC by myself. So, yun, nag-ano kami together, we spent time together. Parang one-sided ano lang din, nagka-crush ako sa kanya sobra. Tapos nakagusto ako. Pero by the time na na-realize ko na may gusto ako sa kanya, wala na siya. Kasi bumalik na siya sa hospital niya. So one time, on a whim to, after work, sabi ko, alam mo, gusto ko siyang puntahan. Tapos tinanong ko yung friend niya na siya na ngayon yung kapalit niya na nagro-rotate. Ano ba gusto niya pagkain? Sabi ko, siguro mahilig yan sa shawarma, ganyan. So bumili ako ng 2 shawarma. Sabi ko, sige, share tayo. Pupunta ako doon sa ospital na yon kahit na hindi pa ako nagbubus ever papuntang QC. Kakain kami shawarma together and we'll have a good time. Tapos sabi niya, sige, punta ka doon, duty siya ngayon. So overnight nandun siya. Pagsakay ko, paglabas ko ng ospital, so tumatawa siya na si John. Paglabas ko ng ospital, sobrang lakas ng ulan. As in monsoon rains. Yung sa harap ng PGH hanggang waist na siya. So ganun ako, alam mo yun, naka-coat. Yung coat ko lang for wala akong payong kasi hindi ko alam na uulang bigla. Tumakbo ako papuntang bus sa Taft Avenue. Nakapark sa Taft Avenue. Na-stranded siya doon. So hindi siya makausad kasi sobrang lalim ng tubig. So umakyat ako doon, ako lang yung nag-iisa sa bus. For the next siguro 3 hours, nag-intay ako sa bus na yon in the middle of Taft Avenue in the pouring rain. Sobrang the hardest deluge siguro in Metro Manila sa taon na yun. Na tipong iniisip ko, itutuloy ko pa ba to? Pupunta pa ba ako sa hospital na yun? Ganun. So alas 8 na ng gabi, alas 9 na ng gabi. Dala-dala ko pa rin yung shawarma, hindi nakakain, malamig na yung shawarma. Tapos nung humupa enough yung rain, umusad na siya. So yun, sige. Para kaming bangka sa tubig na tipong pumapasok yung tubig sa loob ng bus. Ganun kataas yung tubig. Pero eventually, after 5 hours of waiting, nakadating ako sa ospital. Tapos parang tinext ko siya, nakakahiya talaga. Binulgar ko sa Pilipinas yung ko. Ayan na ako. Nandiyan ka ba? Hindi, sabi niya, duty ka daw. Tara, kain tayo. Gumanon pa ako, gano'n. Tapos, dumating ako doon sa labas nung kanyang Tapos wala siya. Tumingin ako sa loob, tinanong ko yung mga tao sa loob. Nakita niya si Dr. Ganyan. Tapos sabi niya, ay wala, parang lumabas po yata para kumain. Tapos hindi ko na po ulit nakita. So after a 5-hour bus trip, inintay ko siya doon hanggang alas 3 ng umaga. At hindi pa siya bumabalik. So nandun ako, nakaupo sa waiting room na walang tao, drenched yung coat ko, everything. So nakasabit doon, pinapatuyo ko. Tapos merong shawarma doon na hindi na nakain. 8 oras nang hindi nakain. So after siguro 3:30, kinain ko na lang yung shawarma, tapos umuwi ako. The next day, nung pagising ko sa umaga, dumating ako siguro mga 5 a.m. sa bahay. Pag uwi ko sa bahay, tulog ako. Pagising ko later that day, siguro patanghali na, nakuha ng text sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, "Hoy, sinabi nila pumunta ka daw dito." Umuwi ako ng bahay kasi ang lakas ng ulan. Tapos parang gumanon na lang ako. So yun ang aking kwento. Yun. Kasi I know it's just an excuse. Alam mo kung That's BS, kung magkatabi tayo doon sa waiting area na yun, makikita talaga. Oo, Na lang ako. ala. The things you do, no? The things you The do. things you do for love talaga. So yun, I guess question ko for everyone is what's the most a-holy thing that someone has done to you? Yan. Wow, Ganon. okay. Wow. I'll Parang start. marami. Charot. May naka-date din ako. Pero first time ako may naka-date na hindi nag-first move or whatever. So, very wow. Sabi ko parang high school walang holding hands, ganyan. Walang ganon, anything. So, yun. So, after the 4th date, nanood kami ng sine. Free na ticket for this Disney movie, 3D thingy. Tapos,
nag-aantay ako sa labas. As in, lahat na ng tao nasa loob na. Tapos parang, ang tagal naman nun, ganyan, traffic daw, ganyan. Galing daw siya Marikina, Mega Mall yun, ganyan. Tapos, sige, gets ko naman traffic. 7 p.m., ganyan. Tapos, bigla siyang dumating. May dala siyang, galing siyang food court. So, the whole time na nag-aantay ako, nasa food court lang siya. Kasi ayaw niya ituloy yung date. May. It Ganyan turns lang out, tinapon yung dala niya. yung, as in, yung itsura ko, manonood tayo ng Aladdin. Ganun talaga yung kahit patapos na. Sabi ko, ganun talaga yun. Bago lang to. Oo, Kahit Aladdin. credits lang, no? Oo. Yun. So, ayun. Tapos, very shady. Ako naman si Uto-Uto, na parang ang name niya ang binigay niya sa akin na name is Popoy. Parang, Popoy walang bata pa. surname. No surname. Just, yun. Tapos yun, parang, may times kasi na he was trying to make a move. Tapos parang ako kasi, nandun ako sa station, ayaw ko naman magpaka-easy to get. Gusto ko yung very serious na, ganyan. Ayun. So ako parang, ay, uwi na ako, ganyan, kain na tayo, ay, lalabas na ako. Sige, andyan na yung nanay ko. Or andyan yung ate ko, ganyan. Naggagawa akong excuse para walang may mangyari. Ganyan. Kasi nga gusto ko serious. Tapos siguro, hindi siya yung serious. Kaya siguro, pero sa akin, nabwisit talaga ako kasi parang, seryoso ka, pinag-antay mo ko ng almost 1.5 hours. Just because after 4 dates, feeling mo wala kang nakukuha from me. Ano, Sobrang bad. So bad. Ako naman, eto kasi fresh to sa akin. Someone broke up with me on the day before my birthday. So, ito kasi yun. So, just to share, I was in recent contact kasi with a friend of, well, hindi na siya friend, ex-ex ko siya. Long story, I'll explain it in a bit. We've known each other since our college days. He was my lower classman. So, tawag dito, kilala ko siya, I know him, we talk a lot, but not to the point na we're really trying to see each other as we are. More than likely, puro mga small talk lang yung usapan namin. And then, it was only recently, during the pandemic, nung nag-reach out siya sa akin kasi we happened to have talked about a mutual friend of ours. Well, hindi talaga siya friend, yung pinag-usapan namin, yung mutual, yung quote-unquote mutual friend. Parang pinag-usapan lang namin yung mga katangahan na ginawa nung friend namin na yun during our college days. Tapos eventually, little did I know na every day mag-uusap na kami nun. Nung time na yun, vacant ako. Kasi pandemic, kakapasok lang ng ECQ. So technically may trabaho ako, pero nasa bahay lang ako. Hindi ako makapag-work from home kasi sobrang shitty nung internet namin sa bahay. Kasi yung bahay namin nasa parang compound na parang forest na hindi mo may explain. Kaya hindi madaling magpakabit ng high-speed internet sa amin. Pero may free data ako, so, Facebook all the way, ganyan. Usap kami every day. Like, to the point na pati yung madaling araw ko na madalas tulog ako, gising ako dahil nag-uusap lang kami. Tapos, days passed by hanggang sa na-realize ko na, ayan, nag-i-insert na siya ng mga landian na, mga landian inserts here and there. So ako din, nag-insert lang din para lang just to get a feel kung talagang nilalandi niya ako hanggang sa nagkaroon na ng sexual innuendos, hanggang sa, ayun, we became a thing sometime in June kasi nagkita kami for the first time. Kahit ECQ nyon, sinuong namin yung, sinuong namin yung, what they call this, yung pandemic. Kahit na ako may apprehensions akong lumabas, siya din may apprehensions din lumabas. Pero I thought to myself, parang maybe it's time that we should meet each other personally, face masks and all, just to see if we can jive, if we can gel together. Hanggang sa, ayun, ang daming nangyari nung araw na yon kasi parang so many circumstances have stopped us or would have stopped us from seeing each other. Kasi ako bigla kong nagkaroon ng sudden meeting nung umaga na yon with the training team kasi nagtitrain ng agents. So,
dito, inuutusan na nila ako na bumalik na sa office kasi kung wala naman akong gagawin sa bahay, might as well make myself productive. Tapos siya naman, bigla siyang tinawagan ng school kasi nga ino-onboard siya dun sa kung paano yung magiging setup ng tinitake niya master's degree. Hanggang sa, ayun, akala namin hindi kami magkikita noon. Pero at roughly 2 p.m. sa Rob Galleria, nagkita kami. Tapos, ayun, nag-usap kami, we talk to each other, hanggang sa inas niya ako kung gusto kong pumunta sa bahay niya. So sabi ko, sure. Sabi niya, papakilala niya na lang daw ako dun sa family niya as yung friend niya nung college. Pero hindi nila alam na something is going on between the two of us. Hanggang sa ayun, nandun kami sa kwarto niya. Sobrang nakakakilig ng moment na yun kasi yung unang-unang music na pinatugtog ko, kasi sabi niya, hindi siya mahilig sa OPM. So, meron akong pinlay na song. It's called June by O Flamingo. Tapos, sobrang nag-jive siya dun sa kanta hanggang sa ayun, napapasayaw na kami together. Para kaming mga baliw, mga uhaw sa pag-ibig, ganyan. Hanggang sa ayun, parang I told myself na, ay, okay, parang ang saya niya kasama. Just, hindi pa siya nag-e-escalate to a feeling of infatuation or love. Pero, meron akong feelings para sa kanya. Hanggang sa, sinabi niya, maybe we should try working things out together. Even though the distance is, our, what do you call this, our roadblock, our gatekeeper from being together. Sabi ko, okay, fine, let's try it. Hanggang sa, yun nga, day before my birthday, November 15, sinabi niya na hindi niya na daw kaya yung long distance relationship. Parang out of nowhere yon, na bigla niya lang sinabi sa akin na hindi niya na kaya. So, nasaktan ako, iniyak ko siya, ininom ko siya. Tapos the following week, bigla niyang sinabi sa akin na gusto niya makipagbalikan kasi joke time lang yon. So, pardon my French, but tang-ina, nakipag-break ka sa akin, tapos bigla ka may pagbalikan, tapos sasabihin mo, joke lang yon. Diba? Baka shitty. Pero, Joke yung break or joke yung... Joke yung break up. Pero, marupok ako, so kami na ulit. XX, yung term ko sa kanya ngayon. Pero hindi kami yung like kami. Sinabi ko, I feel like we should still try to get to know each other better. Kaya ang term ko sa kanya XX kasi naging ex ko siya in a way. Pero hindi ko na siya ulit ex, so XX. XX. Yung term ko sa kanya. Isang X na lang. Porno na. Isang X na lang, porno na. Triple X na. Triple X. So, Hindi na pwede ayun. palabas. Nakakaloka. So, I guess yun din yung gusto kong itanong sa inyo. What are your thoughts on long distance relationship? Do you think it'll work? Do you think it won't work? Ano yung sa tingin nyo yung mga yung mga pros and cons of LDR? Rafi, magkano film rights dyan sa kwento mo? Sa love story mo? Magkano Alam mo film yung kami, rights? kahit ako yung reaction namin nga pa parang, what? Gano'n. Anywho. Yun yung kinento ko kanina na yung mommy and sister kinita ko. Actually, LDR yun. Tapos, yung hindi pa siya umuwi, nasa Japan siya. Hindi niya po uwi ngayon. Next week pa, mga gano'n. Bala ko pa mag-stay ng ng 1 week doon. Pero syempre nayan ako. So, Sabi ka naman kung 1 week ka mag-stay doon, pakakainin ka nila. Kaya nga Oo. Kasi, baka ikaw na yung anak talaga ng mama niya. Oo. Awkward. Oo. Kasi yun, LDR, tapos, 2 beses kami LDR eh. LDR sa Pilipinas kasi taga Parañaque siya. Ako, taga Caloocan, North Caloocan. Hindi ako South Caloocan. Siya Parañaque as in dyan. Tapos, nag-Japan pa siya. Ako dito lang sa Pilipinas. So, yun. So, LDR kami 2 times over. Tapos, meron din pala siyang iba pang girl na dinadala. So, yung awkwardness nung mama niya, parang, nandito yung isa. Kala ko break na sila. Ganun. So, yun. Anyways, it never worked. Kasi, depende sa maturity. Pero, kung parehas kayo immature, it's never gonna work. Ako, LDR ako ngayon. Medyo matagal na rin. Parang
mag-iisang taon na. Okay naman. Ako okay naman. Kahapon, kakalabas lang namin ni Direk Erin sa Lock and Bubble. So, parang first time na nasa bahay lang ako ulit na wala akong ginagawa. Tapos, naka-ano lang kami, FaceTime, na ako sumasagot ng crossword, tapos siya nagtatrabaho kasi work from home siya ngayon. So, ganun lang. Para rin kayong hindi LDR kasi parang you do things together. Ganun. Parang ganun lang yung routine namin. Pero very boring couple kasi kami. So, masaya na kami sa ganun. Hindi naghanap ng excitement. Kaya siguro nag-work yung LDR namin. Pag LDR, dapat may ganun, maturity, common ground. Maturity. Feeling ko kailangan din ng ganyan na paras kayo na homebody lang, gusto nyo sa bahay lang or common sense. Kasi kung like, hindi kayo parehas, there's always room for something else. I think because of the pandemic, naging LDR din kami ni Boa for quite some time. Na parang okay lang kami na ganito, na video call. Tapos, hindi na kasi ako yung parang gusto ko laging may ka-text or ka-text ko siya lagi. Parang okay na ako na pagdating ng gabi, thinking, okay, di ba tayo? Ganun. ML tayo. Ganun na lang. Ang cute na ML. Yun, ganun lang. Yeah, nakakatulong yung mga ganyang activities, mga games together, FaceTime, diba? Yeah, it's important na you both know what you want in the relationship with each other. Lalo na sa mga LDR. So, yun lang naman nasasabihin ko doon kasi wala pa naman ako official na LDR. Wala pa ha? Gusto mo Wala pang pa. magkaroon? Hindi naman. Joy, may Gusto mo sinasabi pa. si John. Chat ko si Joy. Ayan na. Ngayon, ang system namin ni XX ay may scheduled meetings kami. Oh, wow, meetings. May scheduled may scheduled video chat time kami every day. 1 in the morning. Merong isang meeting in the morning and isang meeting in the evening before I go to work. Yun naman, nag-work naman yun so far. Mas nakikilala namin yung isa't isa. Tapos we throw each other random questions. Tsaka at the same time, parang pinag-uusapan namin yung ano nangyayari sa buhay namin. Since ako ngayon, kakabalik ko lang sa training. So, mag-train ulit ako ng mga agents sa account. Tapos, siya naman, undergoing siya ng research class. Tapos, dahil assistant siya sa isang state university, meron siyang mga meetings na ina-attendan sa isang particular na bureau. Na wherein may babaguhin kasing particular, may ita-transition ulit na particular na system. Ayun, pinag-uusapan namin yung lahat. And on top of that, pinag-uusapan namin yung hobbies namin. Nag-work siya in a way. Kasi dati hindi kami ganun. Like, madalas, all lovey-dovey lang yung emehan namin. Like, it wasn't even an emehan. Parang, we were just tooting each other's horns at the time para lang just to get a feel of each other. Pero ngayon mas parang feeling ko wala na ako kasi dun sa point. I wanna say na wala na ako dun sa point na gusto kong maghanap ng iba. I used to call myself as someone who loves the thrill of the chase. Siguro ngayon medyo hindi na. Kasi you get to a point na nakakapagod maghabol, nakakapagod mag-pursue. Parang gusto mo na lang na hintayin na lang pumasok yung tao. Especially after many things that happened recently to me. So, yun. Yun, bata ka pa kasi, Rafi. Yan talaga yung stage na parang kinikilala mo yung sarili mo, ganyan. So, just to give our guest a hint, siya, early 20s kasi si Rafi. So, parang, baby boy. yun. So, nandyan talaga yung... 23. Tapos, ikaw, princess. Magkaedad kami ni Bella, o bakit? Pinasa kay Bella. Pinasa? Bakit ganun? Nananahimik ako. 20s ka lang pala, Rafi. Oo, hindi halata. Pero na-curious ako dun sa sinashare ni Bella kanina. So, gusto ko makilalaman kung paano kayo nagkakilala and bakit siya nag-end up being an LDR. Nagkakilala kami nung nag-shoot kami ni Direk Erin ng Meet Me in St. Gallen sa Switzerland. Wow! So, taga doon pa. Ang cute. Paano
Fan mo po ako, so nakita ko po yung picture niya. Thank you. Cute niyo po. Ayun. Thank you. Thank you. Yun, taga doon siya. Tapos, wala, parang, so ilang years na meet me and St. Gallen, magpo 4 years this year. Pero, tas friends kami ng 4 years. Tapos, parang 1 year pa lang kami ngayon. So, initially, hindi namin tinry siguro kasi nga parang ang layo. Tapos ang gastos kung magkikita kayo palagi. And mas possible kasi na ako yung lumilipad papunta doon. So parang nakakapagod isipin. So parang noong una hindi binigyan ng chance. Pero since nag-pandemic, parang ngayon it evened out everyone's situations. So parang napag-isipan na sige pwede i-try this year. Yun. Kasi never naman kami nawalan ng communication parang throughout the 4 years. If you don't mind me asking, kasi ano siya, foreigner or hindi siya Filipino. So could you share like mga challenges or challenges or opportunities? Yes, Opportunities. na experience mo Marketing. for the relationship. Ano What pala? action plan? Star pala to. Joke lang. Ano ba? Ako nag-work siya more for me. Kasi siguro yung ugali ko, hindi din sobrang Filipino. Parang mas Western ako mag-isip. So, bagay sa akin yun. Like, yun yung nag-work for me. Hindi ako pwedeng, kasi yung first boyfriend ko was talagang yung super through and through Filipino. Yung bago ka lumabas ng bahay, magpapadala ka ng picture ng kung gaano kaiksi yung damit mo. Yung ganong level. Parang too much for me yun. Hindi ko kaya yun. Ayoko ng mga hirat na maiksi masyado yung shorts mo, yung mga ganon. Nasa Pilipinas tayo, sobrang init, guys. So, hindi nag-work sa akin yun or yung kumain ka na ba, yung mayat-maya, parang, I think it's safe to say nakakain ako today at some point kasi gusto ka naman mabuhay. So, hindi kailangan mayat-maya nagtatanong ng kumain ka na ba. So, kaya nag-work sa akin siguro yung relationship ko ngayon kasi mas, ang usapan namin mas, ang weird mas serious pero also minsan mas low-key, minsan tanga lang yung pinag-uusapan namin pero nag-work. So, yun. Kanya-kanya naman yan kanya-kanya ng trip. For you both neither and Bella and kayo din John and Jackie if ever kasi ako lumaki kasi ako nang walang parents so yung aking parents so quote unquote is yung movies, books, music ganyan. So dati ang tinaturn into ko pagka kunyari nasa relationship ako is si Summer ng 500 Days of Summer as in kaya ko medyo siguro kinarma ako kasi nga may time na medyo ruthless ako pagdating sa dating ganyan. So pero it changed. Hindi ko na alam kung sino. Basta, naging romantic na ata ako ngayon. Sa inyo, sino yung parang literary or musical or film inspirations nyo when it comes to love? Yes? Film inspirations. Sino yung mga literary or film inspirations? Sobrang gusto ko kasi yung Lost in Translation. So, parang feeling ko, yun yung pinaka-romantic na pwedeng mangyari sa isang tao. Yung kindred spirit, tapos kahit sandali lang kayo, parang pareho kayong may gusto at a particular moment. Parang gano'n. Yun yung inspiration. Gusto ko magkaroon ng ganong klaseng kausap or that kindred spirit. Yun. Kaya ganun yung mga una kong pelikula. Yung Galen, yung si Denaya, yung parang kailangan masarap silang kausap. In fairness, sila yung lagi may conversational scene na hindi ka mauumay. Parang you wanna drench. Pahingi 50. You wanna drench yourself in the conversation. Yeah. Ganun. 50. Yun yung best ideal thing a majig feeling ko. Tas walang sex. Oo. Actually, yun. Kaya, di ba, yung pinunta ko kanina, gusto ko kasing ma-feel na hindi mo ko pinapursue because of the sexual. Siguro, you can call me sapiosexual. Pero kasi, ang sarap makinig na, oo nga, same tayo ng drive, same tayo ng interest. That jive. Yeah. How about you, Bella? Ano yung literary or film inspirations? Parang first love story na napanood ko, dahil yung mami ko sobrang hilig manood ng sine. So, kaya ako siguro din napunta sa trabahong to. Ang bisyo namin before, kahit nasa school ako, pag
pagkatapos ng school, susunduin niya ako. Sunod kami sa Glorieta 2 ng pelikula. Pero ang first ever na love story na panood ko ay Somewhere in Time dahil sa mommy ko. So, ang totoong pangalan ko ay Krista Elise. So, Elise dahil sa character ni Elise McKenna. So, very, love transcends everything, even time. Ganun yung, ko dati, yung thinking of love. And growing up sa isang household na broken family, lagi ko iniisip na magkakabalikan yung mommy tsaka daddy ko kasi kung sila nga nag-travel back in time. So parang ganun yung thinking ko before. Tapos sobrang fan yung mommy ko na Meg Ryan films. So French Kiss, Sleepless in Seattle, You've Got Mail, lahat yun. So very idealistic yung yung thoughts of love ko before. Kaya nung nagka-unang boyfriend ako, nahuhuli ko na nag-cheat yung nakikita ko naman sa cellphone niya. Pero okay lang kasi si Meg Ryan nga lumipad papuntang Paris kahit takot siya sa aeroplano. Yung ganun. So, medyo tanga. Medyo tanga. So yun, wag maniwala sa lahat ng napapanood sa rom-com. Oo. Yun. Ganda nung Somewhere in Time. Napanood ko yun siguro mga 5 years old ako sa VHS. Ako rin VHS. Ayan na. Akala ko, sorry. Magkaidag ka kasi ni Bella, ano ba? Pero Akala ko sobrang luma dati, na nun. Oo, tapos yun yung mga edad, syempre, di ba, girl? Na akala mo totoong tao si Christopher Reeves, ganyan. Tapos si Ganda. Jane Seymour. Ayun. How about you guys? Rafi, ikaw muna o ako? Ako muna. Sige. Kanina kasi nung before nung podcast, nag-share na din kami ng films ni Doc about romance. Ako naging romantic ako because of 2 films. Yung unang-una is yung Eternal Sunshine of the Spotless Mind ni Michel Gondry. Oh my God. Doon ako na in love kasi I've always been in love with Kate Winslet. Sa Titanic, sa Revolutionary Road, sa Heavenly Creatures. Pero iba yung naramdaman ko nung nagtambal sila ni Jim Carrey dun sa Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kasi although it's a film na, you'll fall in love with these toxic people, this toxic couple, pero it's also a film na nagtatalk about memory, yung pakiramdam na tinatry mong hanapin yung isang tao sa utak mo, pero hindi mo siya maabot. Parang tinatry mo siyang i-reach, pero for some reason, hindi mo siya ma-reach. So parang yun yung naging batayan ko na, ganito ba ang ma-feel ng ganito ba yung feeling ng ma-in love. Tapos, eventually, in the latter years of my high school life, I discovered this film director named Shunji Iwai. And most of his films kasi are napaka-complicated. Pero there was one film that I find, even though it's very complicated, I found it very straightforward and at the same time very heartbreaking. Yung title niya is Love Letter. So, although it's also about memory and it's also about parang may nuances of grief, pero the fact lang na merong parang possible na maging ganitong instance, parang iniisip mo, possible kaya yon na may in love ka sa isang tao, tapos nagpupursue ka sa isang tao, only to find out na iba din pala yung tao na pinupursue mo. And eventually, meron siyang nirelease 4-5 years ago, yung A Bride for Rip Van Winkle. So, tungkol naman siya sa isang babae who parang who also happens to love the thrill of the chase. Pero napaka-timid niya, napaka-mahiyain niya, in a way anti-social siya. Hanggang sa eventually natutunan niya kung paano talaga maging tao because of a woman, because of another person who we might eventually say na in love na siya doon. Hanggang sa eventually nga, something tragic happened. So yun, masyado akong how I would say, yung perception ko ng romance, very tragic. Kaya siguro din na in love ako sobra-sobra sa Portrait of a Lady of Firelight last year. Kasi yung iyak ko. Yan. Yun. So ako na,
Actually, I agree with a lot of your choices. For some, yung kagaya nung kay Direk Irene, I also like romantic movies where there's a lot of talking, not necessarily sex. Yung parang intellectual stimulation from someone else who shares the same passions as you do. It's very enticing kumbaga to me. Yun. Yun nga, nag-usap kami ni Rafi before this, no? About recommendations for, hindi mga recommendations, pero our favorite romantic movies. And aside from the movies that you've already mentioned, yun, Eternal Sunshine is one of them, Lost in Translation is another. For some reason, gusto ko yung mga love stories about two people na hindi nakikita. Not necessarily long distance relationships, but there's something separating them na kakaiba. So like, Your Name is one of yung pinaka-basic na example nun na anime, if you've watched that. Also, yung ano tawag dito? Yung Il Mare, it's a 2000 or 1999 Korean film. About two, di ba? I'm sure you've seen that film. I love that film. Ni-remake pa yan. Ni-remake yan, but let's not talk about that. Yung Keanu Reeves, di ba? Pero the original is ang ganda ng tone niya. It's so parang light, very jazzy, di ba? Parang ganun lang. Pero it ends so nicely. Also, may nirecommend ako kay Rafi na Thai film. It's a 2005 film by Penek Rataranwang. It's called Last Life in the Universe, starring Tadanobu Asano. Yun. It's about may pagka-magical realism siya about this gangster/librarian who parang falls in love with this girl, and then parang something weird and magical happens. They fall in love in this weird way. Yun. Yun din, yung parang two people affect each other in very strange circumstances. Yun. Gusto ko din yung mga romantic films na yun. And ultimately, yung mga love story na hindi naman talaga love story, pero parang love story na rin siya. I really love this 2001 film. It's a Korean film called Phailan. It stars Cecilia Chung, isa siyang Hong Kong actress if you know her, and Choi Min-sik, yung sa Old Boy, yung guy from Old Boy. And this film is about Choi Min-sik plays a washed up gangster, Korean gangster. Back in the past, parang nag-agree siya to a parang fake marriage certificate. Parang nagpa-marriage certificate siya. Well, totoo naman yung marriage certificate. Nagpa-marriage certificate siya with this Chinese immigrant, si Cecilia Chung, para makapasok siya sa Korea. Pero while they're officially married, they've never met each other. So, one day, parang binisita siya ng guys na sinabi, hello, your wife has just died. And here are her remains. Ito yung mga possessions niya. And he starts going through her old things. And slowly but surely, he learns that yung sobrang minor act na yun. Kasi as a gangster, he's not a very good person. He's a terrible person. Pero yung one act of parang kindness na yun that he did for that woman, parang sobrang grateful yung babaeng yun that he did that. So parang meron siya mga letters to her quote-unquote husband na parang how much this has meant to her. And slowly but surely, he begins to parang fall in love with that idea with the wife he never met. So yung mga ganung klaseng kind of tragic, kind of, alam mo yun, love stories, yun. Yun yung mga type ko na films. Pero I don't think it translates naman to yung actual relationships ko. I hope maybe some of it has shaped how I view love. Pero alam mo yun, it's still yung mga personal experiences mo din. They're also a big chunk of what you do with love. Ganun eh. Yun yung sagot ko. Yun. Nice. May pahabol na question from our social media friends. Yes. Wow! Social media. I don't know if this will be our last question, pero ang tanong lang nila is, paano daw magka-love life? Yun lang. Yun lang yung sagot. Paano daw magka-love Ay, tanong life? pala, paano daw magka-love life? Ay, gusto ko yung sagutin.
Gusto ko yung sagutin Okay, go. badly. Hindi mo siya hinahanap at all. It's something that you don't realize would come to you in your life. Bigla lang siyang papasok. And then, when the opportunity comes, you have to assess if that is the right person and if having feelings for that person is in the right time and in the right moment. Because pag lahat yun hindi nag-click, hindi at all mag-foster and grow into a love life. Hindi mo siya hinahanap hindi mo siya tinatry hanapin. As someone nga who has tried to look for love and try to define love or find love with other people, especially kasi na-attach din ako sa hookup culture at one point in my life, pero I won't go through the details. Pero marirealize mo at some point na hindi mo na siya kailangang hanapin Magugulat ka na lang nandyan na siya. At kapag nandyan na siya, wala ka nang magagawa kundi sandin ito. Ay! Ay! Donna Cruz! May ganon! Pak! Hindi mo talaga siya hinahanap. No? I guess, I agree. Hindi mo siya hinahanap. Darating din Ito yan. siyang darating. Yes. Ayun. May ano pala, parang tanong kay Jim, natatandaan mo, Ses. Actually, dalawa yung tanong niya. Yung unang tanong siguro, kung may alak daw ba, totoo ba talagang may balak? Yun yung unang tanong. Meron bang gusto sumagot dyan? Oo. Totoo yan. Kung may vodka and beers, may ba? Okay. Magkakasunod naman yun. Yung Yung regret na lang. regrets dadating sa umaga. Sa umaga na yun. Oo. Magkakasunod yun. Ayun. Yung second question niya is para kay Bella. Kunyari daw, magkaka-sequel ang Isang Daan Tula para kay Stella. Anong mas type mong title? 100 at 1 tula para kay Stella or 100 pang tula para kay Stella? Ano mas type mo doon sa dalawa? Pwedeng nang tumula na si Stella. Pwede yan Si Stella naman yung tutula, no? Siya naman. Kasi okay na si Fidel nung huli. Hindi ko alam. Parang maganda yung ano yun? 100 at 1 tula. Parang lakas maka 101 Dalmatians. Pwede naman. I like it. I like it. May pag twist pa. Para lang mag-fit na. Maiba naman tayo kasi puro love. Wait lang, naalala ko Direk Irene, nung nag-meet tayo sa UP, di ba meron kang mga planong genre films na sabi mo gusto mong isulat. Meron na ba doon na Materialize. Nag-materialize? Di approve. Ay, bakit? Pre-approve. Ayaw talaga nila ang pagawain. Submit ako ng mga medyo dystopian na hindi love story. Oo. Ang pinili pa rin nila love story Kasi yung it's market demand. yun. Hindi pa. Pero siguro sana 2022 meron akong nilalakad na. Ayun. Sana i-approve. Yeah. Yes. Can you give us an insight kung ano-ano yung mga yon? Merong family drama na parang kasi parang yung mga pinasubmit sa akin concepts medyo kailangan pandemic friendly. So kailangan kayang i-shoot ng konti lang yung locations, ganun. Kasi ganun ngayon yung filming. I mean, dahil ang hirap ng pagpipelikula ng protocols, yung sistema na magla-lock in na. So you have to keep your locations at the minimum. So, yun, family drama, ganyan. Yung Direk, di ba sabi mo may plano kang magsulat or gumawa ng movie about parang Hemingway face? Oo. Yun, nasulat ko na. Wow. Pero hindi na Hemingway. Hemingway-ish. Ibang Kasi writer na. Hindi na pwedeng hindi mahalang Havana. Tsaka, okay. hindi sila nagpapa-shoot basta-basta. Although it's still a dream, pero hindi. Yun, minsan nauuna yung mga complications. So, parang hindi mo siya ma-pursue kung paano mo siya susulat. Pero ibang kwento na siya
Pero very, Mm-mm. ano pa rin, literature, ganyan. Okay. Interesting. Yung binanggit namin kanina, may movie si Bella. Ayun, Yes. Doon kami galing. Oo, kasi actually kaya to na-move because may lock-in shoot kayo. So would you like to tell us more about, or what you can tell us? Yes. About that project. Ayun, this is debut film ni Bella as director. Wow. Oh, di ba? Wow. It's written and directed by Bella. It's entitled 366, yon. 366. Yun, doon kami galing for the past month. Okay. So, co-writer ka dito direct. Tapos si Bella yung... No. It's all her. It's all her. Wow. Kasi it's her time to like put something on film, di ba? Nice. Could you tell us what it's about? Like on yung Cowbells. Parang ano lang, paglaruan niyo lang yung idea na parang if you had one more day in a year, how would you use it? Or how would you spend it? Would you use it ng iiwasan mo yung taong mahal mo? Or would you use that one day to declare your love even more? Parang ganun. Based sa title, that's what it plays around. Pero it starts with, parang the story starts with death. It's also about how you move on from grief, from something tragic. So yun, marami, iba-iba. Iba-iba. Sorry. Yun. Saang platforms namin siya ma-expect makita? Like, is it gonna have a theatrical release or will it be on streaming? Right now, hindi pa namin alam kasi it's not yet finished. Okay. So, we finished the Manila leg. Tapos, meron kasi kaming ideally, nung sinulat to kasi dapat parang a big portion of the script would have been shot in Europe. Tapos, nagka-pandemic, nag-lockdown, ganyan-ganyan. So, binaliktad ko lang yung script na mas mahaba na yung part sa Manila and yung start ang magiging Europe. So, naghihintay lang kami ng balita kung kailan kami makakalipad. So, yung theatrical release or platforms, wala pa kami doon. Nandun pa kami sa tatapusin pa lang yung project. Okay. But we're about 60 to 70% finished with the film. Ano kami, Nice. isa pong kakaibang Bella kami sinabi Padilla. kinausap kasi namin last time si nung nandito si Director Net, kasama namin si Neil Daza. Neil Daza. Tapos parang ipopromote daw yung ganun. Ano yung sasabihin natin para ma-promote Fangirl. yung fangirl. Sabi niya, Noong time na yun. isa pong kakaibang Toneta daw niyo po ito. The first Yes. Noel. So, isang The pong second kakaibang Bella Bella Padilla. Never before seen. Yeah. Okay. Ayun. Alright. So, I guess, meron pa ba kayong tanong before we wrap this out? Yes. So far, wala na. Wala na. Sana pa rin Ayun. tayo magkita-kita ulit. No? Oo. nga. Takot tayo. Pag-ayos na yung mundo ulit. Yeah. Yeah. So, ayun, Direk Irene, Bella, so super thank you for joining us for this episode. Thank you Thank po. you din. Thank you Din. for always supporting. Yes. Thank you din sa ating 5 listeners. Yes. Yeah. Noel 1, Noel Yung 5 2. Noel. The first 5. Second Noels. Ayan, Thank you po sa pagdalo. abangan niyo yung yung pelikula ni Direk Bella. Wow, tsaka ni Yes. kay Thank you. coming soon on Vodkas Coming Beers soon. on Vodkas Beers and Regrets sa sa Netflix. Yan. Isang Yes, taon na siya. still there. Recommended, highly recommended yan. And then Thank you. I guess on my end, yun, meron akong please like and subscribe. Go down to my YouTube channel. Ayan. John Tawasil, usually mga nilalabas ko dyan, mga video essays about Filipino films. So, ang latest ko nilabas is about kung paano siya nawala ni Joel Ruiz. Pero, meron pa akong mga natitirang episodes. Tas yung isa doon, baka si Direk Irene yun ang direct ng film na yan. So, abangan. Yes. Video Abangan essay din. tungkol doon. Tag kita. Charot. Sige, tag mo ko. Sige. Ayun.
it's so on Vodkas, Beers and Regrets, siya. It's Happy not just anniversary. happy anniversary. It's Happy not just a love anniversary. story. It's a movie about self-improvement, about addiction, di ba? Yan. Ayan. Thank you so much po for attending. Thank Yun. you. Thank So, you. so ulitin, Ingat guys. po kayo and Thank you, stay thank you. safe. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.